At sa wakas ay nakapagpalabas na nga tayo ng Lutino na possible maging opaline. At medyo marami-rami na rin tayong na-harvest sa loob lang ng 3 buwan. Yo, what's up mga kahabis? Kumusta kayong lahat? Pasensya at ngayon lang tayo nakapag-update ulit sa ating vlog dito sa ating maliit na ibunan. Yun nga na nga, 3 buwan tayong hindi nakapag-update dahil nga naging busy rin tayo sa ating pagtatrabaho. And sa 3 buwan na yun, kumusta nga ba yung ating breeding dito? Yun nga, i-update ko kayo. So far sa 3 buwan is marami na rin tayong na i-harvest at marami na din tayong na i-out na mga painakay. Yung mga painakay natin dito, ito yung medyo matured na mga ibon natin. 4 months up, halo-halo to, may mga split ino tayo dito, mga opalines, possible ino. Yan lang naman yung mga project natin. At ito namang sa kabila, ito yung bagong cage natin. At dito natin inilalagay yung mga bagong baba natin ng mga painakay. Dito sa kabila, ito yung mga malapit nang magamit na mga ibon na pwede na natin i-breed. 4 months up, dito natin inilalagay. And so ayan, dalawa na yung flight cage natin. Medyo malaki-laki na rin yung ating paglalagyan ng mga pababa nating mga ibon. So ayan, hinihiwalay natin yung mga bagong baba natin ng mga painakay para iwas disgrasya. So ayan, anak yan ng mga project natin dito na Lutino Opaline project. At may isa tayong pares na project, Opa Pale Follow. Medyo matagal-tagal rin tayong nag-antay sa mga project natin dito para lang makapagpalabas tayo ng mga visual. Yun nga, good news, sa tinagal-tagal nating pag-aantay may lumabas na isang visual na anak dito sa ibaba. So yun nga, sa pangatlong clutch nakapaglabas siya ng 2 visual sana, kaso nga lang yung isa is namatay. So anak yan ng ating parisan na Green Opaline Split Ino Split Par Blue Hen at Green Split Opa Split Ino Cock. 2 sana yung anak niya na visual, kaso nga lang is namatay yung isa. Yun nga, medyo sayang dahil 2 na sana. And so yun, nilipat na natin yung isang visual na yon at pina-foster na natin dito sa ating Lutino Split Opa Cross Pastel Opa Pusino. Na ngayon ay may 3 inakay. Pangalawang clutch na rin nila at hindi pa rin naglabas ng red eye. So yun nga, iti-test breed pa rin natin tong parisan na to. Pangatlong clutch, pag hindi pa rin naglabas is babaklasin na natin. At dito naman sa parisan natin na naglabas nga ng Lutino. So yun nga, sa pangatlong clutch is naglabas na nga ng 2 inakay visual, kaso nga lang is yung isa is namatay. Na ngayon ay may 2 inakay to na natira. Yan yung parents natin na naglabas sana ng 2 na visual na possible maging opalines dahil nga split opa yung tatay. Yan, may 2 inakay na natira. At itong 2 ipapalaga natin sa kanila para matuto din na mag-alaga yung nanay. Dahil nung first clutch nito is pinatay niya yung mga anak niya dahil nga na-distract. Second clutch is pina-foster ko na sa ibang parent yung kanilang inakay. And ngayon i-check natin yung unang painakay natin na red eye. Sisilipin natin, pina-foster natin dito. So ito nga yung pinag-fosteran natin na parents, Lutino Split Opa Cross Pastel Opaline possible Split Ino. Nakapangalawang clutch na din to pero wala pa rin nailabas na visual sa kanila. First clutch naglabas ng 2, isang Bio Pastel Opaline Split Ino at isang Green Pastel Split Ino. Ngayon ay may 3 inakay na din sila. Yun nga lang sa 3 yan is walang naging red eyes. Pangalawang clutch na nila pero wala pa rin nilabas na red eyes yung parents nito. Yun nga, dyan natin inilagay yung isang visual natin. Pina-foster natin dito dahil nga yung parents nito is magaling nang bumuhay ng mga painakay. Kaya sinicure na natin yung isang visual natin. Na hopefully sana maging opaline yung Lutino na to. Medyo matagal-tagal rin yung project natin sa Lutino Opaline dahil nga yung mga materyales natin is tayo pa yung nag-breed. Tayo pa yung gumawa ng mga materyales natin para makapag-produce tayo ng mga materyales pang Lutino Opaline. Kaya ngayon meron na tayong mga materyales katulad nito, Green Ewing Split Opa Split Ino, Cross Green Opaline Split Ino Split Par Blue.
Yan, parehong mga paanak lang din natin. Ngayon ay may 5 itlog na to. And hopefully sana ay madagdagan pa yung fertile na itlog para mas malaki yung tsansa na maglabas ng Lutino Opaline. Ngayon ay may 5 itlog to sila. Hindi pa natin yan tinitingnan kung ilan yung fertile. Baka sa next 5 days titingnan natin kung ilan na yung fertile sa itlog nila. And hopefully sana madagdagan yung visual na palabas natin. Dahil medyo matagal-tagal rin tayong nag-antay katulad nito. Ito ay isang back-to-back na split pail fallow project natin. At nakapag first clutch na nga ito at naglabas ito ng 2 inakay. Pero walang visual tayong nakita na pail fallow opaline. Parehong back-to-back opaline itong mga to. Isang Vayu Par Blue opaline split pail fallow at isang mauve opaline. Yan yung cock natin. Parehong dark form tong mga to. Ngayon may 3 itlog na to sila ngayon. And hopefully sana madagdagan pa yung kanilang itlog at magkaroon na ng fertile at yan, may 3 itlog. Actually nag second clutch na to pero walang fertile na itlog. Sayang yung 5 itlog na sana pero walang fertile. At dito naman sa ating parisan na Vayu Opaline Cross Green Ewing Opaline Split Ino. So yun nga, split ino yung hen natin dito. Pinaris lang nga natin sa isang Vayu Opaline lang. Ngayon ay may 3 inakay itong mga to. Mukhang naglabas na naman ng 2 opaline na pastel at isang blue Ewing opaline. Yan, plano natin itong babaklasin kung sakaling hindi naglabas ng visual itong parisan na to dahil ipapares natin yung Lutino split opa sa green Ewing opaline split ino natin dito. Itong Lutino split opaline naman natin dito is paanak lang din natin. Anak yan ng green opaline split blue split ino natin na nandito sa ibaba. Ang ipinares naman natin na cock is anak lang din ng Lutino split opa natin. Itong green split opa split ino split par blue possible split pail fallow is anak ng Lutino natin na ito. Anak yan ng Lutino split opa sa Vayu Par Blue Opaline split pail fallow na ito na hen na nandito. At ito yung anak nila, itong cock na nandito. And so yun nga, pinagbangga-bangga lang natin yung mga ibon natin dito. Ang apo at ang lola ay pinares nga natin. Na ngayon ay may 5 itlog na rin sila. At pareho pang fertile. Ito yung inaantay natin na maglalabas ng Lutino Opaline. Dahil parehong split sa ino ang mga ito. Possible rin itong maglabas ng Crimino Opaline. Itong parisan na to dahil nga ang cock na ipinares natin ay split sa Par Blue. Ang hen naman natin na kanyang lola is split sa blue. At parehong split sa ino. Dahil dyan is possible din silang maglabas ng Crimino Opaline. At dito naman sa ating ibang parisan, meron din tayong mga painakay dito sa ating parisan na Green Ewing Opaline Split Par Blue Cross Lutino Hen. Yan. Itong mga painakay natin dito is pwedeng pang project din natin to, materials pang project pang Lutino Opaline. Dahil ang magiging anak nito ay sure split ino na dahil split Lutino nga yung kanilang nanay. Ayan. So ayan nga, 5 yung kanilang painakay. May isang blue series na lumabas at posibleng maging par blue din. Sa mga newbie dyan, lagi yung tatandaan na kapag nagpares kayo ng opaline sa non-opaline, kapag naglabas ng opaline is automatic hen po yun. Kapag naglabas naman ng normal lang, hindi opaline, visual, is cock po yun. At dito naman sa ating isang parisan na Blue Ewing Opaline Cross Torque Par Blue Opaline. So back to back opaline po to. Meron din po tong 4 na mga painakay na medyo malalaki na rin. Yan, titingnan natin. 2 Vayu Opaline, isang Torque Par Blue Opaline at isang Blue Opaline. So medyo malalaki na rin yung mga painakay natin dito. Yan, ito pong parisa na to ay isa sa mga pinakamagaling bumuhay ng mga painakay natin dito sa ating maliit na ibunan. And yun sana is marami pa tayong maipalabas na visual sa ating mga project. Itong project natin na Opa Pail Fallow, na sana magkaroon na rin tayo ng visual. Lalo na sa mga project natin na Lutino Opaline project natin na medyo matagal na rin nating inaantay. At yun nga, sa wakas is nakaisa na nga rin tayo.
And so yun nga, kahit papaano nakaisa na nga tayo, meron na tayong visual Lutino na posibleng maging opaline sa mga paanak natin. Tayo mismo yung gumawa. And hopefully sana madagdagan pa yung ating mga breeders at maparami pa natin ang ating mga ibon dito sa ating maliit na ibonan. Kahit papaano is nakakatulong din naman yung pag-iibon. Kahit na mababa na yung presyo nito, is malaking na itutulong ng pag-iibon sa atin. Ito yung nagbibigay ng libangan sa atin. Ito rin yung stress reliever ko dito sa bahay pag wala tayong trabaho. Sana hopefully na maparami natin yung mga visual natin na mga painakay. Project Lutino Opaline natin, Project Opa Pale Follow. Sana madagdagan pa natin yung mga pa-project natin soon. And sana soon is maka-acquire na rin tayo ng mga medyo mamahalin na ng mga ibon. At kung nagustuhan mo yung video ko, paki-like, subscribe, and click mo na rin yung notification bell para sa mga bago ko pang videos na i-upload soon.